Matindi ang banat ni Anjo Eliana kay Ngiwi dahil nilalait talaga ni Anjo Eliana ang physical appearance ni Marcos Jr. Ngiwi na raw ang bibig. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tabingi ang mukha? Well, depende mga kababayan. Baka meron siyang problema sa kanyang gums or sa ngipin, no? Baka may abscess, pasintabi sa kumakain or something, may infection, pwede pong ganun yun, no? Naglalakjo, tumatabingi. Pero of course, ang ganyan, lalo na yung nag-grind ka ng teeth, yung bruxism, and then yung tabingi na nga ang mukha mo is a manifestation na ikaw ay gumagamit ng polvoron or kokaina. Ngayon, bakit naman iniiwasan ni Marcos Jr. ang panawagan na magpa-hair follicle test? Kasi impeachable offense yan. Lumalabag ka sa saligang batas ng Pilipinas at krimen ang gumamit ng ipinagbabawal na pulburon. So bakit ka gumagamit? Wala ka pala sa tamang katinuan. Nakikita naman talaga sa physical appearance mo, even sa 'di ba sa takbo ng isip mo, sa leadership skills mo, sa uri ng pamumuno mo. Saan papunta ang Pilipinas under your administration? Parang pabulusok tayo palaki ng palaki ang budget, di naman paunlad ang buhay ng mga Pilipino. So saan at kanino napupunta ang pera ng taong bayan? At ngayong taon nga po, nabulgar na ito pala ay napunta sa mga ghost projects, hindi lang sa mga flood control projects na madaling madurog dahil nga marupok at hindi inayos ang gawa, dahil nga sa komisyon na nakukuha ng mga politiko sa mga contractors, ang mga contractors naman nag no, utakan niyo kami, pues utakan din namin kayo. Kinuha niyo yung commission niyo, tapos maliit na lang mapupunta sa amin, titipirin namin ang materials nito. Kaya may mga nababaling tulay, may mga overpass, ano yan, flyover ba yan, in Tagaytay, na parang ang weird ng pagkakagawa, di mo maintindihan kung lalapad, ninipis yung kalsada or what. And then yung mga yung pampigil nga na yan sa baha, wala, sira, durog, no? Katulad niyan, ang daming namatay sa Talisay, Cebu, grabe ang mapag-apaw ng tubig, ibig sabihin hindi maayos ang flood control projects diyan, bilyon-bilyon ang ginastos, baka nga trillion pa. Again, DPWH pa lang yan, ilang departamento pa meron, iisang departamento pa lang or dalawa pa lang ang naiiskandalo na sila ay may mga korupsyon. Hindi lang po departments, may mga agencies din po and other government offices na sa tingin natin ay may mga katarantaduhan, pagnanakaw at kabulastugang ginagawa. Even the COMELEC, di ba, na allegedly tumatanggap ng bribe or whatever para doktorin ang resulta ng parang lahat naman mga kababayan, parang wala nang matinong departamento eh. Even yung iniwanan ni VP Sarang DepEd ay wala, patapon ang buhay ng mga Pilipino nang hindi nyo nalalaman, di ba? Pero yun nga, padagdag ng padagdag ang budget, ninanakaw naman. Anong klaseng pamumuno meron na para bang lampak ang iwi, na para bang kasabwat kasab ng mga nangyayaring ito, na para bang wala kang pakialam sa mga Pilipino. And luckily, may isang artista na nagsasalita ngayon, hindi lang po politiko, hindi lang po vloggers, hindi lang po ordinaryong mamamayan, kilala, familiar na mukha, familiar na pangalan, familiar na boses, pero nakakatuwa na mahal pala nila ang ating bayan, mahal nila ang kanilang kapwa Pilipino. Kasi kung mga politiko lang din ang aasahan natin, ang daming mga kaalyado ni Tatay Digong natiklop ang lahat dahil sa takot sa babaeng ahas. Not kay Ngiwi ha, si Ngiwi lang pa, under Bisayang araw yan papit nga lang. Pero takot sila kay babaeng ahas. Or maybe nasilaw na sila sa kinang ng salapi ni Tambaloslos. Nagpapaligsahan sa paramihan ng kamkam di ba? And si Tambaloslos daw ay napakarami ng pag-aaring bahay dyan sa Forbes Park pa lang. How much more sa iba pang lugar sa Pilipinas? How much more sa iba pang lugar abroad, no? Kasi kung katulad na lang ng ibang mga politiko na may mga bahay na sa Cannes in Paris, ay in France rather, di ba may mga real estates na katulad allegedly ni Zaldico na yan, na may mga properties and real estates na abroad, mga maliliit na politiko pa lang, how much more yung mga nasa taas, how much more yung powers that be, hindi ba? So again, ang mga kaalyado ni PRRD, yumaman, umunlad, naging sikat, naluklok sa pwesto, naging familiar sa, 'di ba, sa mga Pilipino, ibinoto, sinuportahan, pero parang kahit na ganun ang ginawa kay Tatay Digong, tahimik lang po sila. Parang tatrabaho lang kami, gano'n. Wala tayong aasahan. Nakakalungkot no kapag politiko. But here comes another hope. Aside from Kiko Barsaga nga, sabi ko na isang batang politiko, hindi kaalyado ni na Pangulong Duterte, di ba, hindi kilalang dikit
sa mga Duterte pero umiimik at nagsasalita at sa tingin natin ay pinaglalaban niya hindi lang ang lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung kanyang ah, 'di ba mga kasamahan sa bagong henerasyon. Kumbaga yung lumalaban ng isang politikong bata para naman ang kanilang mamanahing Pilipinas ay maayos at free of corruption na. If not free, at least, 'di ba, hindi na gano'n ka-rampant. Pero ngayon nga po, ang sabi, ito ang pinakamatinding at pinakakurakot na administrasyon na meron ang Pilipinas or sa tanang buhay natin. Oo. Dahil ayan na nga, yung mga dating tatahi-tahimik nagsasalita na with the likes of Anjo Eliana. Maanghang ang mga banat ni Anjo nung mga nakarang araw, binabanatan niya si Tito Sen lang dahil nakikipag-alyado sa inutil na gobyerno na wala namang silbi at mahilig pang maglakwatsa at mahilig gumastos at mahilig mangutang pero wala tayong nakikitang resulta. Tama? So, ngayong araw, bumanat or kahapon ba? Oo, ay bumanat ng maanghang si Anjo Eliana laban kay Ngiwi Jr. At ang binabanatan nga niya ay yung pagiging tabingi ng mukha. Anong ibig sabihin noon? Eh baka gumagamit nga ng pulveron. And if that's real, if it's not real, bakit ayaw mong magpa-drug test? Inuutusan ka ng taong bayan na nagpapasweldo sa'yo, magpa-drug test ka, hindi basta drug test na ihi. Hair follicle. Ang panawagan na yan ay 2023 pa, di ba mga kababayan? 2023 pa yung panawagan na hair follicle siya. Within 6 months to a year, wala na yung buhok niya. Gaano bang inihahaba ng buhok for 1 year? 4 inches? 4 inches? Gupit na ang buhok ni Ngiwi kung may residue man yun ng mga pulburo noon. Kung 1 year nang mahigit yung panawagan, dead ma siya eh. Baka, 'di ba, hindi niya ma-let go. Baka from time to time sumusundot, malay natin regular basis pa yan, no? On a regular basis pa ang singhot-singhot ang nagaganap. Kasi nga, parang walang mapaghugutan ng confidence kung walang pulveron, kung walang spike ng sugar ng pulveron or something. Or maybe spike ng protein, ng milk content ng pulveron. So sabi nga po ni Anjo Eliana dito at pumapalag na si Auntie Claire para ipagtanggol si Ngiwi. What can you expect? Siya yung attack dog. Sabi, di ba yun tawag niya ni Chavit Singson kay Auntie Claire, attack dog raw, right? Kahol ng kahol si Auntie Claire. Panay ang Ngiwi po ng bibig nyo, Mr. Kampanyahan pa lang mga kuya eh. Hindi na mapakali. Eh di dapat nagparehab man lang. So Mangga, don't tell me bobo ka. Don't tell me you're not aware of the vices of your brother, right? Or pinagtatakpan mo at pilit mong nililigtas ang kapatid mo, pilit mong binabakla ang mga sitwasyon, no? Lagi kang si pabibo, paek-ek. Pero kaya galit na galit sina Mangga, sina Smokes Hariroque, si Miss Maharlika. Ang alam ko, may GC ang mga yan, kasama si Mangga, even yung director na kaibigan, pati si VP Sara parang nandun. At napag-usapan na magpa-interview, pinressure si Mangga eh. Magpa-press con ka, magpa-interview ka sa media. Nag-set ng schedule si Mangga at namili ng network kung saan magsasalita at pinili niya ang GMA Network. Okay, sa 24 oras, yung panggabing news program ng GMA. Pero nag-abang kami lahat nun, mga kababayan. I think that was when was that? Like June, July, was it just last year? Maalin man, no? Basta bago lumabas yung pulveron video, pinapagsalita nila si Mangga. Umuo si Mangga, pero hindi siya sumipot. Kaya galit na galit nun sinaspok sa Hariroque. Alam nilang si Mangga ay peke ang pagiging matino or pagiging makaduterte. Budolera rin. Kasi umamin ka na. Kung hindi ka man naamin, manawagan ka. Kapatid mo, ading ko, kung hindi mo kaya, ipaubaya mo na lang. Meron naman ikaw successor na pwedeng pumalit, 'di ba? Magparehab ka muna or what. O ganon. Kung hindi man aminin ni Mangga na ang siya patembang ko inyo, di kasi pag inamin naman ni Mangga yan, pwedeng ma-impeach ang kapatid eh.
O ay kaya nga ayaw magpa-drug test siguro ni Ngiwi. So sabi ni Anjo, panay ang ngiwi po ng bibig niyo, Mr. President, kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Maanghang yan. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpa-hair follicle drug test. Specific ha, hindi basta drug test na ihi lang, kasi pwede ihi eh. Hair follicle. Kasi ihi, baka mamaya lumakla ka lang ng Bear Brand for 1 week or maybe buko juice, wala na sa ihi mo yung, di ba, yung residue nung tinake mong mga kung anik-anik. Asin, right? Pulvoron, wala na. Syonggal na. Eh dapat hair follicle kasi nandun naka-embed sa hair mo, di ba? Yung mga residue ng mga tinake mo. And matagal naman yung growth ng hair, di ba? So, kahit 6 months ka na tumigil, may ilang inches pa na natitira sa buhok mo na malamang nandun pa yung yung residue nung tinake mo. Naka-embed whatever, naka-deposit, ganyan. Oh, ang sabi naman ni Auntie Claire, who are you? Sino ka to demand? Oh my God, Auntie Claire, abogada ka, di ba? Sino ka to demand for that? Every Filipino has the right to demand. Kung nag-aalala ang mga Pilipino na ang namumuno ay wala sa tamang pag-iisip na bawas ang katinuan, karapatan namin ng bawat isa sa amin na magsalita. And it's Anjo Eliana, at kahit pa kung sino mang tarpulano yan, kahit na badyaw yan or namamalimos sa bangketa, kung ayaw niya na ang namumuno sa Pilipinas ay bangag, karapatan nilang magsalita at mag-request niyan. Kanino ang kinakain nyo? Pera nino? Ha? Ang ginagastos nyo sa araw-araw at pinagpapasosyal. Ang pinangkukudkud nyo sa mukha nyo para may ang pinangkukulorete nyo sa mukha ninyo. Oh, yung mga pinagsusuot nyo, kaninong pera yan? Yung sinisweldo nyo, oh, hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Minamata ni Auntie Claire si Anis. Si Anjo, sino ka ba? Bakit? Ang laki naman ang tingin mo sa sarili mo, Auntie Claire. Ang malaki lang naman sa'yo yung manggas ng damit mo. At yung bunganga mong maingay. Minamata. Alam nyo, ano to logical fallacy to, di ba? Dinadivert niya yung attention. Kind of a strawman fallacy or something. I'll ask MNR siguro. So, kung hindi prominenteng tao, walang karapatan na magpa-hair follicle test? Walang karapatan na manawagan? Si VP Sara, okay, malaking tao, at least sa politics, sa political arena. Pinansin nyo ba? Pinansin nyo ba? Nung nasabi si VP Sara magpa-hair follicle test ang isang yan? Deadma kayo, di ba? Deadmahin nyo ang lahat ng panawagan na magpa-hair follicle test. Bakit? Ano nga ba ang dahilan? Bakit ayaw nilang magpa-drug test, mga kababayan? Guilty or not guilty? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.